Sa mga kwentong pamahiin, ang konsepto ng tatlong langit ay hindi lang pisikal na langit na nakikita, kundi tatlong antas ng kapangyarihan o kalangitan na pinapaniwalaang pinagmumulan ng lakas ng mga espiritu. Ang unang langit, langit ng tao. Ito ang nakikita ng lahat, araw, buwan at mga bituin. Ang sumpa dito ay nangangahulugang pagtalikod sa pagiging tao at pagtanggap na ikaw ay magiging halimaw. Ikalawang langit, langit ng mga anino. Paniniwala ng matatanda, dito ay naninirahan ang mga nilalang na hindi makita ng mata ng tao, mga maligno, engkanto at nilalang ng dilim. Kapag dito ka nanumpa, bibigyan ka ng abilidad na mag-anyong hayop at maglakad sa gitna ng gabi nang hindi nakikita. At ang ikatlong langit ay ang langit na ng mga itinakwil. Ito raw ang pinakamadilim na kalangitan, hindi na saklaw ng Diyos, kundi saklaw ng mga isinumpang nilalang. Kapag nanumpa ang isang gabunan dito, nagiging halos immortal siya. Hindi tinatabla ng karaniwang armas at lumalakas ang kanyang gutom sa laman ng tao. Taong 1935, Leyte. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Salamat. Mag-uuma ng abaka. Malaking industriya ang abaka noon, lalo na sa Visayas, dahil sa export ito para sa paggawa ng lubid at telang matibay. At yun ang trabaho naman ni Pulog, ang pangunahin nating karakter sa kwentong ito. Ang pamilya nila Pulog ay kilala sa kanilang kabuhayan bilang mag-uuma ng abaka. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit sa abaka sila umaasa ng pangtusto sa pang-araw-araw noon. Si Pulog ay panganay sa 4 na magkakapatid. Bata pa lamang siya ay nasanay na siya sa bukid. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang haring araw, gising na siya upang ihanda ang mga gamit, gulok na matalim, panangga at lubid na yari rin sa abaka. Ang kanilang bukid ay nasa gilid ng masukal na kagubatan, kung saan tumutubo ng siksikan ang mga halamang abaka na mataas at makakapalang dahon. Kasama naman ng kanyang amang si Kikoy, sila'y nag-aani ng abaka. Una nilang puputulin ng matanda at hinugna na tangkay. Pagkatapos ay huhubaran ng balat. Doon ay lalabas ang mahahabang hibla na siyang tinatawag nilang lino. Ang hiblang ito ay kanilang nililinis, pinapatuyo sa ilalim ng araw. Pagkatapos ay binabalutan ng langis ng nyog bago ibenta sa bayan. Ang ina ni Pulog naman, si Nay Lumeng. Siya ang nag-aayos at nagbabalot nito bago dalhin sa palengke. Minsan na gumagawa rin siya ng lubed at panali na binebenta sa mga mangingisda. Ang kanyang mga kapatid na bawang bata pa ay tumutulong sa maliliit na gawain tulad ng pagtutupi ng hibla at pagbabantay ng mga alagang manok at baboy. Hindi madali ang buhay ng pamilya ni Pulog. Ang kanilang mga kamay ay palaging may hiwa at gasgas mula sa matitinik na dahon ng abaka. Ang kanilang likod ay laging ngawet sa bigat ng araw-araw na gawain. Ngunit sa kabila nito, may ngiti pa rin sa labi ni Pulog, lalo na kapag nakikita niyang mabili ang kanilang ani sa pamilihan. Sapagkat ang abaka ay mahalaga noon, ginagamit sa paggawa ng lubed para sa maliliit na barko, tela at iba pang gamit na ipinapadala pa sa ibang bansa. Sa baryo ay kilala si Pulog bilang masipag at mabuting anak. Medyo katawa-tawa nga lang ang kanyang pangalan para sa iba. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, ay kahulugan ng tiyaga at lakas. Sa murang edad kasi nito, siya na ang sandigan ng kanyang pamilya at handa siyang harapin ang lahat ng hirap para hindi magutom ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit ang kanilang bukirin ay malapit sa gubat at may mga bulong-bulungan sa baryo na hindi ligtas ang mga nag-uumaroon tuwing dapit hapon. Sinasabi ng matatanda na may mga nilalang na gumagala sa gilid ng mga punong kahoy. Mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang oras para umatake. At hindi batid ni Pulog na ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka ng abaka ay mauugnay sa isang mas malaking kwento ng hiwaga at kilabot, dahil magbabago ang lahat sa isang gabi lamang ng pamilyang ito. Nang isang gabi,
ng kabilugan ng buwan. Abala ang pamilya ni Pulog sa loob ng kanilang bahay na pawid. Nakaupo nun si Nay Lumeng, nag-aayos ng mga hibla ng abaka na dadalhin na sa palengke kinaumagahan. Ang kanyang ama namang si Kikoy ay nakahiga na sa sopa. Pinapahinga ang mga kalyo sa kanyang mga palad. Ang mga kapatid ni Pulog ay naglalaro ng lubed na yari rin sa abaka. Nagtatawanan habang nagkwekwentuhan. Ngunit si Pulog, habang nakatanaw siya sa bintana noon, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Ang hangin mula sa gubat ay malamig, ngunit may halong baho na parang nabubulok na karne. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol. Pero sa ilang minuto lang, naging mga maamong tuta ang mga ito nung napansin ni Pulog na parang may dumapo o dumating na nasa 6 na kalalakihan sa labas sa tapat ng rough road na kalsada ng kanilang bahay. Wari naman ni Pulog na mga tao yon. Ngunit ang pinagtataka lang niya ay halos hindi niya maaninag sa dilim ang katawan ng mga ito. Para kasing umaakma sa itim ng gabi ang kulay ng katawan ng mga yon. Ibig sabihin, walang damit pang itaas ang 6 na taong dumating. At pansin pa ni Pulog na pare-parehas ang buhok ng mga ito na mahahaba, na kulay gininto ang puti. Yun lang kasi yung maliwanag na nakikita niya sa mga ito sa kalsada. "Tay, may mga tao! May mga tao sa labas!" sabi ni Pulog sa ama nito. "Ha?" tugon naman ng kanyang ama. Sabay bangon sa kinahihigaan niya sa sala. Sabay tumabi ito sa pagsipat ni Pulog sa bintana. At sa ilang segundong pagsipat ng kanyang ama, "Ano? Bakit sila nandito?" Sa marahang pagbulong niya ng salitang iyon, nagulat na lamang bigla si Pulog dahil sa isang kisap mata lamang ay nasa loob na ng kanilang bakuran ang mga nilalang na nasa labas kanina ng kanilang bakuran. Bigla na lang nakapasok ang mga yon. At doon ay sa malamlam na liwanag ng bilog na buwan, nakita ni Pulog ang buong itsura ng mga ito. May hikaw ang mga yon sa tenga na papatulis. Parang mga pangil yun ng hayop, yung mga nakapalawit sa hikaw nila. Pula ang kanilang mga mata na parang dugo. At may guhit yon sa gitna ng patayo na kulay itim. Itim din ang kulay ng kanilang pangangatawan na parang sa kulay na ng uling. Pero matitipuno ang katawan ng mga yon. Kaya parang singtigas ng bakal ang tekstura ng katawan dahil sa kulay na rin nila. Matatangkad sila at may mga pangil na medyo nakausti lang naman sa kanilang bibig. Parang yung tipikal lang naman na pangil yun ng tao. Pero di hamak na mas malaki nga lang. "Dali! Itakbo mo sila sa likod! Lumeng! Ang mga anak mo!" wika ni Mang Kikoy. "Nandito ang mga gabunan!" Sigaw niya, sabay kuha niya ng kanyang itak. At labas na agad ng kanilang bahay. Hindi naman alam ni Pulog kung ano ang nangyayari ng gabing ito. Pero dahil sa sinabi ng kanyang ama, ay naiintindihan niyang nasa peligro ang buhay nilang buong pamilya. Tarantang inasikaso at tinipon ni Pulog ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanyang ina, na nooy halos mangiyak-ngiyak na. At pansin pa ni Pulog ang takot nito sa kanyang mga mata. Samantalang sa paglabas naman ni Mang Kikoy ay kaharap na niya ang mga tinatawag niyang gabunan. "Kikoy, huwag mong sabihin yang laruan lang na yan ang ihaharap mo sa amin. Balita ko, nandito ang iyong amang tandang punsoy. Bakit hindi siya ang ilabas mo?" wika nung isa sa 6 na gabunan. "Wala dito ang aking ama. At matagal na kaming walang komunikasyon pa. Kaya umalis na kayo. Huwag niyong guluhin ang tahimik kong pamilya. Wala akong alam sa hidwaan sa pagitan niyo ng aking ama." Salita ni Mang Kikoy. Samantala ay habang nag-uusap ang mga dumating na gabunan at ni Mang Kikoy, ay nakalabas na noon sa pintuan nila sa likod sina Pulog kasama ang 3 niyang kapatid at ang kanyang ina. "Takbo! Takbo, Pulog!" wika noon ng kanyang ina habang karga-karga ang bunso nilang kapatid.
at karga naman noon ni Pulog ang dalawa sa magkabilang braso nito. "Mauna ka na, nanay," salita naman ni Pulog. Ngunit nang mabanggit niya yon, ay para naman na may narinig siyang parang bunuan sa labas hanggang sa parang pagbaon ng saksak. Ngunit kakaiba lang yung tunog. Pero nagpatuloy lamang sina Pulog sa pagtakbo. Nagdasal na lamang ito na sana ay hindi napahamak ang kanyang ama. Takbo! Takbo! Yun yung ginawa nilang mag-ina sa mga palayang nagapasan sa likod ng kanilang bahay. Ngunit nang marating nila ang mamasamasang lupa ng konti, ay bumabaon na ang kanilang mga paa dahil sa banda roon ay may konting tubig pa yun na dahilan ng pagiging malambot at maputik ng lupain hanggang sa "Pulog!" wika ng kanyang ina nung may dumating na isang gabunan sa harapan mismo nito. "Ina!" sigaw ni Pulog sa kanyang pag-aalala pati sa kanyang bunsong kapatid. "Dito muna kayo!" ani Pulog at ibinaba agad ang dalawa niyang kapatid upang saklolohan ang kanyang ina at ang bunso niyang kapatid. Mga 5 metro na kasi ang layo nila noon at mas lalong bumagal si Pulog nung umabot sila sa maputik na bahagi ng bukirin. Ikaw ba naman kasi ang 2 bata ang buhat mo? Nang sa harapan naman ng kanyang ina. Malapit na nun si Pulog at hugot naman niya ng kanyang gulok, pero baon sa dibdib ng kanyang ina ng kamay nung nilalang sa matatalas nung kuko. "Ina! Ina!" sigaw ni Pulog at sa pag-iyak naman ng bunso nitong kapatid, pinatay din yun ng gabunan at kinuha ang laman loob nito ng mabilis, sabay kain nito. Nung mapahandusay na ang ina ni Pulog at yung bunso nilang kapatid ay, "Walaya ka! Walaya ka, demonyo!" hiyaw ni Pulog na kaamba ang kanyang gulok upang tagain ang gabunan. Ngunit walang kahirap-hirap yun na nailagan ng gabunan. Kasabay ng pagtabig nun sa mukha ni Pulog ng pahawi, nanalsik si Pulog at nagpagulong-gulong sa putek at halos mawala na siya noon ng malay sa pagtabig lang ng gabunan sa kanya. Nang pilit siyang babangon dahil sa iniisip pa niya ang kanyang 2 natitirang kapatid, pero nang liningon niya ang 2 iniwan niya sa putikana, nakita niya buhat-buhat yon ng 2 tag-isa ring gabunan. At halos sabay na sakmal ng mga ito sa leeg ng 2 niyang kapatid. Nakita pa niyang nangingisay noon yung 2 habang buhat-buhat ng 2 gabunan ang mga ito gamit ang kwelyo ng kanilang mga damit, hanggang sa tuluyan na ring nawalan ng buhay ang mga ito. Umangil pa noon ang isa pagkatapos nitong sipsipin ang dugo ng isa niyang kapatid. "Mga demonyo! Mga demonyo kayo!" hiyaw ni Pulog habang ang pagtakbo nito ay pagapang sa putikan. "Saan ka pupunta?" Sa sandaling iyon, inapakan ng isang gabunan ang ulo nito at naitapal sa putikan ang isang bahagi ng kanyang pisngi, at habang pilit na gustong pumalag ni Pulog ay mas lalo pang binibigatan ng gabunan ang pag-apak nito sa kanyang muka, hanggang sa, "Ano pang ginagawa nyo? Patayin mo na yan! Pag may natira pang kapamilya si Punsoy, ay baka maging sanhi pa yan ng pagbibigyan niya ng kanyang tangan." Wika ng isang dumating din na gabunan at kasunod pa ng 2 sa kanyang likuran. "Tama na ang paglalaro!" dagdag pa niya. Nang biglang inalis nga ng gabunan ang paa nito sa pagkakaapak sa mukha ni Pulog, ay naramdaman na niya ang pag-angat niya sa lupa habang bitbit siya sa kanyang batok ng isang kamay ng gabunan. Itinaas siya nito sa kanyang harapan at halos hindi na rin makakilos si Pulog sa panghihina dahil sa ginawa sa kanya, dahil kung semento lang yung tinamaan ng ulo niya at hindi putik, ay baka nga basag na ang ulo nito. Ipinaharap ng gabunan ang sarili nito sa pagmumuka niya at buwelo ng matatalim nitong kuko para patayin na siya. Sabay sabi nun ng,
Ngayon ay makikita mo na ang isinumpang langit. Sabay bao ng kuko nito sa tagiliran ni Pulog. Halos maghinalo na nun si Pulog. Ngunit nanalsik yung gabunan na may hawak kay Pulog, kaya naman medyo naihagis pa si Pulog sa pagdapo nito sa lupa. May umatake sa isang nilalang sa nakahawak sa kanya, at yun ay walang iba kundi si Bunsoy! Si Bunsoy! Nandito! Rinig pa na sigaw ng gabunan ni Pulog sa halos pagkawala na nito ng wisyo. At kahit parang palabo na ang paningin niya sa malamlam na liwanag nun ng buwan, nakita niya noong parang may isa ring gabunan na dumating, na naging kalaban din ng mga gabunang pumaslang sa pamilya niya. Naglaban ang mga yon, 6 kontra 1, hanggang sa nakikita pa ni Pulog ang pagpapagulong-gulong ng 6 na gabunan habang nilalabanan yung isang dumating, hanggang sa bigla na lamang nanahimik dahil nung namatay ang isa sa 6 na gabunan na pinatay nung dumating. Tapos ay nanakbo na yung 5 doon at naiwan yung isa na parang dumipensa kina Pulog. Pero nung talagang inaabot na ni Pulog ang kanyang paghinga dahil sa mabilis na pagkawala ng dugo nito, dahil nga sa natamo nitong saksak. Lumapit yung isang gabunan sa kanya, yung naiwan, yung lumaban sa 6. Hindi alam ni Pulog kung naghahalusinasyon siya ng mga oras na yon, dahil nga sa hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Nakita pa niyang nagpalit ng pagiging normal na tao ang gabunan na dumating. Habang papalapit yun sa kanya, at nung makaabot na ito sa kinalalagyan niya, Apo, kaya mo pa ba?" Wika nun na tinawag siyang Apo. Matapos nun ay, "Huwag kang mag-alala. Mabubuhay ka! Salita niya. At patuloy lang naman sa paghahabol ng paghinga si Pulog. Kinarga siya ng unang matanda sa braso nito na nakapahiga habang nakaluhod ito, at biglang dumuwal ang matanda at itinapat niya ito sa bibig ni Pulog, na nooy ibinukarin ng matanda, at segundo lang ay nalaglag ang isang itim na bato na may litid ng liwanag na baga na nakakapit dito, hanggang sa napunta na nga ang maliit na bato sa lalamunan ni Pulog at nalunok niya iyon. Kasabay noon ang pagbitaw sa kanya ng matanda na para na rin nanghina nung naipasa niya yung bato, at doon ay tuluyan nang nawalan ng malay si Pulog. Ngunit sa ilang segundo lang, parang nananaginip noon si Pulog, ngunit gising ang kanyang wisyo. At naririnig nito ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang wisyo, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang kalamnan sa buo nitong katawan. At naramdaman niyang mabilis na dumadaloy ang baga ng itim na bato, kung saan parang mabilis na dumadaloy ang kanyang dugo, hanggang sa 1 minuto lamang matapos niyang malunok ang maliit na bato mula sa katawan ng matanda.
humangil ng malakas nun si Pulog kasabay ng pagpapalit anyo nito bilang isang gabunang aswang. Ngunit sa mga ilang minuto ay nagwala ito sa putikan. Tatakbo ng konti tapos ay susuntok sa lupa. At aangil na parang nawawala ito sa sarili niya hanggang sa pagpapaikot-ikot niya sa pagwawala bilang isang gabunang aswang na nga. Bigla niyang nakita ang nakahandusay na katawan ng kanyang ina. Doon ay napatigil ito bigla sa kanyang pagwawala. At pinakatitigan niya ito ng mabuti. Ilang minuto siyang natigilan na nakatitig lang doon hanggang sa mga ilang minutong yun ay lumabas na lang ang mga luha sa kanyang mga mata habang nasa anyo ito ng parang isang halimaw na. Nang tumayo na ito dahil sa napansin niya nga may kumikinang na bagay sa di kalayuan sa kanya at parang tinatawag siya nito sa kanyang wisyo. Lumapit siya doon at doon ay tumambad sa kanyang harapan ang katawan ng kanyang lolo na ngayon nga lang niya nalaman at yung bagay na kumikinang ay isa palang panyo na kulay itim. At ang mga bagay na kumikislap doon na parang baga ay yung mga sinaunang letra na nakasulat dito. Nakapatong ang panyo na ito sa dibdib ng matanda na parang nakahawak pa yung kamay sa panyo. Mukhang inilabas niya ang panyong yun bago ito mamatay. Lumuhod si Pulog sa tabi ng kanyang lolo upang tignan ito. At nang matapos niyang pagmasdan ang patay na katawan ng kanyang lolo, ay kinuha niya ang panyo. Kasi ay parang kinakausap siya nito hanggang sa binuklat na niya iyon. Mga letrang sinauna lang naman ang nandoroon at isang guhit ng trianggulo na may mata sa gitna. At sa magkabila nito ay nakaguhit ang figura ng tao at yung isa ay guhit ng parang isang halimaw o dragon. Nasa magkabilang bahagi yon ng trianggulo. Sa kanan yung tao at kaliwa yung figurang animal. Hindi alam ni Pulog kung ano ito, pero parang sa paglunok niya ng maliit na bato ay naiintindihan niya ang sinasabi ng mga nakasulat dito. Pero ang hindi niya alam na yun na ang talandro ng pagsumpa sa tatlong sulok ng langit. Nang maya-maya pa ay tumingala sa buwan si Pulog. Pagkatapos ay hawak ang talandro ay lumabas na lang sa kanyang bibig ang tatlong salita na ito. Tenebres in Boco. Para sa unang sulok ng tatsulok, sumisimbolo ng pagbukas ng anino ng unang langit. Sanguinim Asepio. Para sa ikalawang sulok, sakripisyo ng laman at dugo bilang kapalit ng lakas. Protestas Miledecta. Para sa ikatlong sulok, formal na pagtanggap ng sumpa upang maging makapangyarihang nilalang o isang gabunang aswang. Isinusumpa ko! Isinusumpa ko sa tatlong sulok ng langit! Uubusin ko ang mga halimaw na yon! Ipaghiganti ko ang aking buong pamilya! Bigkas ni Pulog ng puno ng hinanakit at puot sa damdamin. Matapos sambitin yon ni Pulog, ay humangin ng malakas kasabay ng parang pagkain ng maiitim na ulap sa liwanag ng buwan. Kumidlat ang kalangitan at may gumuhit na nagbabagang linya ng tatsulok sa putikan na pinalibutan si Pulog. At sa sunod na pagkidlat ay isang liwanag na pula na may kasamang maitim na usok ang tumama mismo kay Pulog kasabay ng angil nito. Matapos ang gabing yun ng isang karumaldumal na pangyayari sa pamilya ni Pulog,
ay nagising na lamang siya sa gitna ng bukirin na halos tumigas na ang mga putik sa kanyang katawan. Wala na siya noong pang itaas na damit at yung puruntong nitong suot ay punit-punit din. Nang sa ilang sandali, sa pagtayo niya ay nakita niya ang bangkay ng kanyang lolo sa kanyang harapan. Ang nanay niya sa di kalayuan kasama ang bunsong kapatid nito at malapit din lang doon ay ang dalawa pa niyang kapatid na patay na nga. Doon ay bumalik sa mga ala-ala ni Pulog ang nangyari kagabi, pati ang pagsasaaswang na nito. Kaya tinignan pa nga niya ang kanyang braso at katawan noon kung may nagbago na. Kaso putik lang ang nakikita niya at nawala rin yung sugat niya kagabi. At doon ay naisip niyang dahil yun siguro sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Punsoy. Ibig sabihin mga kabagis ay parang nagpakamatay din ng matanda nung makita siyang naghihinalo na. Kaya naman muling bumalong na lang sa kanyang mga mata ang luha dahil sa nakikita pa niya ang namatay nitong pamilya. Isa-isang binuhat ni Pulog ang bangkay ng kanyang pamilya habang nagdadalamhati ito. At gaya nga ng inaasahan niya ay namatay din ang kanyang ama sa harapan ng kanilang munting tahanan. Ipinasok ni Pulog sa kanilang tahanan ng mga bangkay ng kanyang pamilya. Kasama na ang lolo niya na nagbigay sa kanya ng bato para mabuhay siyang muli. Binalot o tinabunan niya ng hibla ng mga abaka ang katawan ng mga yon. At pagkatapos nitong umiyak at nagpaalam, sinunog ni Pulog ang buong bahay nila, kasama ang bangkay ng kanyang mga magulang, lolo at mga kapatid. At habang pinapanood ni Pulog ang pagkasunog ng kanilang bahay, kasama ng bangkay ng mga mahal niya sa buhay, ang apoy na ito ay ang siyang representasyon at magsisilbing init ng aking galit at paghihigante sa inyo. At ang usok na pupunta sa langit ay ang magiging larawan ng aking pagsumpa sa tatlong sulok ng langit. Salita niya, sabay umalis na ito. At binagtas ang daan na dala lamang ang iilang gamit nito. Sa malagim na nangyari nga sa pamilya niya, ay iniwan ni Pulog ang baryong kinagisnan niya at tinalikuran na ang pagiging mag-uuma. Ngunit walang nakakaalam noon kung saan at paano nagsimula ng panibagong buhay si Pulog. Hanggang sa paglipas ng 5 taon ay bumalik na si Pulog sa bayang kanyang pinanggalingan. At sa mga panahong ito ay marami nang napatay si Pulog na mga aswang dahil nga sa galit na binuo sa kanya ng gabing iyon. At wala siya noong sinisino, maski anong lahi ng aswang ay pinapatay niya. At kaya pala niya ginawa ito ay para palakasin at kabisahin ang sumpang dala niya. Alam niya kasing nung mga panahong kakabigay pa lamang sa kanya ng lolo niya ng sumpa, kahit na malakas iyon, kung hindi niya ito magagamit ng tama, ay baka maging sanhi pa ito ng pagkamatay niya o pagkatalo. Kumbaga umalis siya mga kabagis para lilukin ang kanyang sarili sa pakikipaglaban gamit ang 3 sumpa ng langit para masigurado nito na sa muling paghaharap nila ng mga gabunan ay tiyak na wala ng panama ang mga yon sa kanya. At sa paglalakbay nga na ginawa niya ay dito niya na rin nalaman na ang mga gabunan na kaaway ng kanyang lolo noon ay ang mga gabunang banwa. Sila yung mga gabunang matatanda na. Dahil dito, sila'y mas matalino at mas malakas. At kinapulog naman ay may lahi rin pala sila ng gabunan. Ngunit yung sa kanila, kay Pulog, ay kakaiba. Dahil sila ang mga gabunan na sumusumpa sa 3 langit para makamtan ang sagad nilang lakas. Dito na rin nalaman ni Pulog na matagal na pala ang alitang yon ng angkan nila na magkaibang uri ng gabunan. At natalo na noon ang kanilang lahi. Mangilan-ngilan na lamang ang natira at isa sa mga yon ay ang lolo Punsoy niya na ipinamana naman ang mutya nito kay Pulog. At nang mga ilang sandaling pagdating ni Pulog sa baryo nila
ay binalikan pa niya ang lupa kung saan nakatirik noon ang kanilang bahay. Wala na, kinain na yun ng madadawag na damo ang loteng ito. Pero nang sa pagmamasid niya sa lugar ay napansin niyang may nagmamasid din sa kanya. Nakasilip yon mula sa kahabaan ng kalsada sa isang puno. Nang biglang naramdaman ni Pulog ang pagkilos nito, bigla namang nawala si Pulog sa kinalalagyan niya at sa ilang sandali ay sakal-sakal na ni Pulog ang isang may katandaan ng lalaki na isinandal niya sa likod ng katawan mismo ng puno habang parang binibitay niya ito. Nakaangat ito mula sa lupa. Nakikita ko sa mga mata mo, isa kang banwang gabunan. Wika pa ni Pulog. Nandito ka ba? Dahil sa pagramdam nyo na dumating ako. Huwag na kayong mag-abala pa. Nasundan ako. At hindi nyo na ako kailangang pagmasiran. Dahil ako na mismo ang pupunta sa lungga nyo. Salita ni Pulog, kasabay ng paghablot nito ng lalaugan sa lalamunan nung nilalang at pinatay niya iyon. Pero pagkatapos ng engkwentrong yon, nanatili pa si Pulog noon sa baryo. Hanggang sa umabot na sa ika-5 anibersaryo din ang gabing namatay ang pamilya ni Pulog, ay hapon pa lamang bago ang pagkagat ng dilim sa isang kabundukan ay nagsimula na noong naglakad si Pulog papunta sa kung saang lugar plano nito napuntahan. Nang maabot na ni Pulog ang destinasyon nito, kung saan namumugad ang mga sinasabi nilang malalakas na gabunan na tumalo daw sa angkan ng lolo ni Pulog sa ilalim ng dilim ng buwan sa Leyte. Nagsakulay baga ang mata ni Pulog nang matapos niyang bigkasin ang 3 salita ng sumpa sa bawat sulok ng triangulong inukit niya sa lupa gamit ang dugo ng kanyang daliri. Mortem caelorum lux obscura eternum victum. Kamatayan ng mga langit, liwanag na nilamon ng dilim, walang hanggang paggagapos. Wika niya, kasabay ng isang malakas na pag-alulong na siyang pagdideklara niya ang digmaan para sa mga gabunang banwa at sa pagitan niya. Mas lalong nagdilim pa noon ang kalangitan habang naririnig ng mga gabunang banwa ang angil ni Pulog. Ang mga punong abaka ay tila kumikilos at yumuyuko na parang mga saksi sa kanyang kapangyarihan. Ang balat ni Pulog noon ay nagbago. Umitim na waring niluto sa apoy. Tumubo ang mahahabang kuko at matatalim na pangil. Nagkaroon din siya ng balahibo sa batok na parang sa lobo na patayo. At kumalat yun sa magkabila nitong balikat. Ngunit ang tikas nito ay para ring sa tao. Pero ang mga kalamnan niya ay lumaki at naging matipuno. Humaba rin ang kanyang katawan na lumaki ito na higit sa 6 na talampakan na. Alisto kayo! Mukhang may isa pang natitirang gabunan na sumpang langit! Wika ng isang pinunong gabunang banwa sa lugar ng kanilang pugad. Parang nabulabog ang mga yon sa narinig nilang angil kay Pulog. At nang maya-maya pa nga mula sa kagubatan ay nagsilabasan ang iba pang mga gabunan na matagal nang naghahasik ng lagim sa buong bayan. Ang kanilang balat ay kasing itim ng uling, may mahahabang dila na parang sa ahas at may mga pakpak na kahawig ng panike. Ang kanilang mga mata ay pulang nagliliyab na parang sabik na sabik sa dugo. At sa kanilang paglabas ay nakita nila si Pulog na nooy nasa anyo ng gabunang isinumpa na nakatayo lang sa bakanting lote sa gitna ng kagubatan. Wala doong masyadong punong kahoy kundi mga damo lamang at matatanaw mo mula dito ang kalangitan. Tahimik lang naman yon na parang inaabangan ang mga gabunang banwa. Pulog! Isa ka na sa amin! Sigaw ng isang gabunang banwa. Ngunit sumagot naman si Pulog ng, hindi ako susunod sa inyo.
Ang sumpa ko'y hindi upang maging alipin, kundi upang maging kamatayan yung lahat. Wika lamang niya ng maiksi. Kasabay nito ang pagsisimula ng umaatikabong labanan. Dahil mabilis na umatake ang dalawang gabunang banwa, sabay lumipad ang mga yun at dinamba siya gamit ang matatalas na kuko. Ngunit sinalubong ni Pulog ang isa, hinawakan niya ito sa leeg at dinurog ang buto sa isang iglap. Sabay ibinato sa isang katawan ng puno. Pumutok ang ulo nito na parang bao ng nyog. Ang ikalawa naman ay nagpakawala ng isang kakayahan na ngayon din lang nakita ni Pulog. Lumabas ang mahabang dila nito na waring pupuluputan si Pulog ng naglalaway na dilang iyon. Ngunit pinilas iyon ni Pulog gamit ang sariling mga pangil niya. Sabay sinunggaban niya ang dibdib ng kalaban. Sabay inilusong ang kanyang kamay sa pagbaon hanggang sa mahugot ang tumitibok na puso nito, at habang hawak niya yun ay kinagat niya ito. Ngunit sa mga sandali, 3 gabunan pa ang lumusob. Nagsabay-sabay na humiyaw ang mga yun sa pag-atake, ngunit sa paglapit nila, bigla na lamang nagliyab ang isang kakaibang apoy na kulay itim na bumalot kay Pulog. At yun na pala ang sumpa ng 3 langit na pumoprotekta at gumagabay sa kanya. At pagkatapos nun ay gumalaw ang kanyang anino. Gumagapang at humahaba ang mga yun sa damuhan o sa lupa, na bigla na lang nabubuhay sa pamamagitan ng itim na apoy, at siya na ring sumusunggab sa mga kalaban na lumalapit sa kanya. Nilamon nun ang nasa 5 gabunang banwa na parang dumadakma na mga halimaw. Pagkatapos ay hinila sila ng mga yun sa kadiliman, at hiyaw na lamang at angil ng mga banwang gabunan ang iyong maririnig. Nagpatuloy na ganun ang nangyayari sa pagkikipaglaban ni Pulog sa mga yun. Kada atake ng mga gabunang banwa ay kung hindi siya ang tumatapos dito, ay ang mga anino niya lamang na gawa sa itim na apoy ang nagliligpit sa mga yun. At kung siya naman ay brutal kung brutal ang kanyang pagpatay sa kada mahahawakan niya dito. At nung huli nga, napatuloy sa pagkalagas ang banwang gabunan. Ang iba ay patakbo na sa labanan, kagaya ng pagtakbo noon nila Pulog nung namatay ang kanyang pamilya. Dahil nakita nilang wala silang panama sa gabunang sumumpa sa 3 langit. Ngunit dahil rin sa sumpa na yun ay hindi na pinakawalan ni Pulog kahit isa sa mga yun, dahil sa mga gumagapang nitong anino na kung minsan ay humahaba mula sa kinatatayuan niya. Walang nakatakas sa bagsik ng pagbabalik ni Pulog. Hanggang sa umabot na sila sa puntong itinira ni Pulog ang isa o yung leader ng mga banwang gabunan na siyang umatake sa kanila noon. At alam din ni Pulog na siya na ang pinakamalakas sa lahing banwang gabunan. May pakpakyo na halos kasing laki ng banig, at ang mga mata nito'y kulay dilaw. Pulog! Kahit sa gabing ito ay matalo mo kaming lahat na mga banwa, ay baliwala na rin, dahil ang lakas mo ay likha ng sumpa. At kapag tapos ka na sa amin, ay ikaw naman ang lalamunin ng dilim! Alingaw-ngaw ng sigaw ng punong banwa. Ngunit kahit na mangyari iyon, ay wala akong pagsisisihan sa aking nagawa sa aking sarili. Dahil bago ako maging ganito, ay malaki ang paniniwala ko sa Diyos Ama na siyang lumikha, at ang tanging hiling ko lang sa Kanya, kung nakikinig siya ngayon, kung lalamunin man ako ng impyerno, ay sa huling pagkakataon, ay nais ko lang makita ang pamilya ko sa langit, kahit saglit lang. Ang tatay ko, ang nanay ko, at ang 3 kong kapatid, pati na ang lolo ko, na huli na bago ko pa nakilala.
kahit sila na lang ang maiwan sa langit at ako na lang ang mapunta sa impyerno. Gusto ko lang silang makita. Wika noon ni Pulog sa wisyo niya na parang kinakausap ang kalangitan sa kahilingan nito. Pagkatapos noon ay bigla na lamang niyang sinuntok ang lupa at parang yumanig ito. At doon ay lumabas ang tatsulok na baga na papalibot sa kanya at nagkaroon ng mumunting bitak ang lupa malapit sa kanya, papaikot. At doon ay nagliyab ang itim na apoy na pumoprotekta sa kanya at mula roon ay lumabas ang daang-daang anino na kumapit sa katawan ng pinuno ng mga banwang gabunan. Nagpupumiglas pa yun, ngunit sa huli nilapa na ito ng mismong kadiliman na tinawag ni Pulog. At sa katahimikan nga, nang matapos ang laban, ay tumayo si Pulog habang bumabalik ito sa normal na itsura niya. Hinihingal siya at ang buong paligid ay amoy abo at dugo. Ngunit sa kanyang mga mata ay wala ng pulog, kundi isang nilalang na sinumpa ng tatlong langit ang nananahan sa kanyang katawan. Sa huling balita o nalalaman ng bayan o ng baryo na pinanggalingan ni Pulog, ay naglaho rin lang ito sa lugar nung nagawa na nitong balikan at tapusin ang lahi ng mga banwang gabunan. At wala nang nakakaalam kung saan na noon nagpunta si Pulog, ang gabunan na sumumpa sa tatlong langit.